Paolo, masaya ka naman sa ginagawa natin, di ba? Talong ni Christine kay Paolo habang nakayakap siya rito. Oo naman, ikaw ba masaya ka ba sa ginagawa natin? Balik na tanong ni Paolo sa dalaga. Oo, masaya naman ako, sagot ni Christine. Eh bakit ba kasi ayaw mo pa akong sagutin? Masaya ka naman pala sa ginagawa natin, sagot ni Paolo. Nahampas naman ni Christine si Paolo sa dibdib. Oo, masaya ako sa ginagawa natin, pero hindi ibig sabihin nun mahal kita. Masaya ako na parehas nating napagbibigyan ng init ng katawan natin. Iirap-irap pa na sagot ni Christine. Yung lalaking yun pa rin ba? Tanong ni Paolo. Oo, Paolo, mahal ko pa rin siya. Sinubukan ko namang kalimutan siya pero hindi ko talaga kaya, sagot ni Christine. Bigla namang bumalatay ang lungkot sa mukha ni Paolo. Paolo, total naman, parehas naman natin ginugusto. Bakit hindi lang tayo magkaroon ng kasunduan? Sabi ni Christine saka siya pumaibabaw sa binata, saka niya ipinatong ang baba niya sa dibdib ni Paolo. Niyakap naman siya ni Paolo. Anong kasunduan ba yan? Tanong ni Paolo dito na parang nahihirapan pang magsalita dahil parang bigla na namang nag-init ang katawan niya dahil sa ginawa ni Christine na pagpatong sa kanya. May gusto sila na kasi ako pagawa sa'yo, Paolo. At bilang kapalit nun, pwede mong gawin ang kahit ano sa akin. Paliligayahin din kita pero lilinawin ko lang na wala tayong relasyon. Kaya gusto ko sana magkaroon tayo ng kasunduan tungkol sa bagay na yon. Sagot ni Christine habang may pilang ngiti pa sa mga labi. Ano bang papagawa mo sa akin? Tanong ni Paolo. Basta, saka ko na lamang sasabihin sa'yo. Ano, puupayag ka na ba? Sagot ni Christine. Kapag ba pumayag ako sa doon na gusto mo, maaari kitang angkinin anumang oras na gustuhin ko? Nakangisipang tanong ni Paolo. Oo, basta ba gagawin mo rin ang pinag-uutos ko sa'yo? Ano, puupayag ka na ba? Sagot ni Christine. Baka naman kung ano na lamang ipagawa mo sa akin, ha? Sagot ni Paolo. Madali nang naman ipapagawa ko sa'yo. Iirap-irap pa ang sagot ni Christine dito. Ano, payag ka na ba? Tanong pa niya. Sige ba, basta kaya ko, gagawin ko. Pero siguraduhin mo na mapapaligaya mo ako, ha? Sagot ni Paolo. Oo naman, lagi ka namang naliligayahan sa akin, hindi ba? Nakangisi na sagot pa ni Christine. Ano, deal? Tanong pa niya. Sige, deal. Sagot ni Paolo, tsaka niya nilamukos ng halik si Christine. Hindi pa tayo nagsisimula sa kasunduan natin, Paolo? Sabi ni Christine na bitawan ni Paolo ang labi niya. Pues, simulan na natin ngayon ang deal na gusto mo. Nakangising sabi pa ni Paolo at kinabig niya ang ulo ni Christine. Sa kanya ito muling mapusok na hinalikan. Wala namang nagawa si Christine kundi magpaubayan na lamang dahil siya ang may gusto nito at siya ang nagsimula. Kaya pagbibigyan na lamang din niya ang binata para mapasunod niya sa mga gusto niya dahil alam niya hayok na hayok ito sa kanya lalo na sa kama. Kahit gustong gusto ni Paolo si Christine, hindi niya to pinipilit na maging kasintahan siya. Palagi sagot ang dalaga sa kanya sa tuwing sasabihin niya rito na mahal niya ito ay hindi nito masusuklian ang pagmamahal na yon. Kaya, nakontento na lamang si Paolo sa ganitong setup nila ni Christine na pinapaligaya ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng paglalabas ng init ng katawan. Pabagsak naman na nahiga si Christine sa tabi ni Paolo. Hapong-hapo siya sa ginawa niya. Thank you, sabi ni Paolo kay Christine at hinalikan pa niya ito sa noo. Nanatili namang nakapikit si Christine habang habol pa rin ang hininga. Siguraduhin mong tutupad ka sa kasunduan, ha? Sabi ni Christine. Oo naman, may isang salita ako, Christine, alam mo yan? Sagot ni Paolo, sa kanya niyakap si Christine. Hayaan niya na muna na makapagpahinga ito roon dahil alam niyang napagod to sa ginawa nila. Sumapit na nga ang kaarawan ng ama ni Angeline. Maaga silang dumating na mag-asawa sa bahay ng mga magulang ni Angeline dahil doon gaganapin ang naturang party. Malaki at malawak din naman kasi ang bakuran ng bahay ng mga magulang ni Angeline, kaya doon na lamang ginusto ng kanyang ama na idaos ang party nito. Happy birthday, Dad! Bati ni Angeline sa kanyang ama nang makalapit sila sa pwesto nito. Kasama pa nito ang kanyang ina. Humalik din muna siya sa pisngi ng kanyang mga magulang. Salamat, Iha, sagot ni Rowell. Happy birthday, Dad! Bati rin ni Denver sa ama ni Angeline, saka siya nagmano sa mga magulang ni Angeline. Salamat, Iho, sagot naman ni Rowell. Nasaan palang mommy mo, Denver? Hindi ko pa sila nakikita? Tanong ni Claudia kay Denver. Baka po, parating na rin po sila, mommy, sagot ni Denver.
Tamango-tango naman si Claudia dito. O siya, sige, dito na muna kami ha, mag-iikot-ikot. Enjoy the party! Sabi ni Rowell, saka sila umalis na mag-asawa para puntahan ang iba pa nilang bisita. Naiwan naman sa pwestong yon sina Angeline at Denver. Mag-CR lang muna ako, Denver. Diyan ka na lang muna ha. Pagpapaalam ni Angeline kay Denver. Samahan na kita, sabi ni Denver. Wag na, mabilis lang naman ako, sagot ni Angeline. Saka siya umalis at diretso nagpunta sa kanilang CR. Nag-retouch lang naman siya roon at lumabas na rin kaagad. Pagkalabas niya, sakto nakita niya si Christine kaya tinawag na niya ito. Christine! Tawag ni Angeline sa kanyang kapatid. Tumigil naman si Christine sa paglalakad at nilingon ang tumatawag sa kanya. Oh, Ate Angeline, andito ka na pala, sabi ni Christine. Oo, kanina pa kami narito. Kamusta ka na? Ang tagal nating di nagkita ha, sabi ni Angeline sa kapatid. Oo nga eh, okay naman ako ate. Ikaw, kamusta ka na? Sagot ni Christine. Sa kanyang nitian si Angeline. Ayos lang naman ako. Tara na sa labas at dumarami ng bisita ni Daddy at magsisimula na rin ang party. Pag-aaya ni Angeline kay Christine. Sumama naman si Christine sa kanyang ate Angeline hanggang sa makarating sila sa table ng mga ito. Pinigilan naman ni Christine ang kanyang sarili, nalapitan kaagad si Denver kahit gusto niya sanang yakapin ang dating kasintahan. Matagal-tagal din niyang hindi ito nakita, kaya na-miss niya ito. Napangiti siya na mapansin niya na lalong gumwapo si Denver at talo naging maganda ang katawan nito. Para tuloy gusto niyang hilahin to at dalhin pa sa isang kwarto. Naipilig na lamang ni Christine ang kanyang ulo dahil sa mga naiisip niya. Hi Christine! Bati ni Denver kay Christine. Binati na lamang niya ito at di na nakapagbeso dito dahil masyado na yung awkward para sa kanila. Hi Denver! Nakangiti naman bati ni Christine kay Denver. Naupo na rin siya sa tabi ng ate niya. Wala ka bang kasama ngayon, Christine? Tanong ni Angeline sa kapatid. Umiling-iling naman si Christine sa kapatid. Wala ate, hindi kasi pwede si Candy ngayon eh, sagot ni Christine. Tara, kumuha na muna tayo ng makakain natin. Pag-aya naman ni Denver sa magkapatid. Sumunod din naman si Angeline at Christine saka sila kumuha ng makakain nila. Doon na rin naupo si Christine kasama ng ate Angeline niya habang nagsisimula na ang party ng kanilang ama. Tahimik lang namang nakikinig si Denver sa kwentuhan ng magkakapatid habang si Christine parehang sulyap kay Denver. Hindi naman ito napapansin ni Angeline kahit pa may nangyaring hindi maganda sa kanila nitong mga nakaraang buwan. Pinipilit pa rin ni Angeline na maging maayos ang relasyon nila ng kanyang kapatid. Ayaw naman niyang magkasira na lamang sila kaya pinipilit niya na maging maayos silang dalawa. Nasa kalagatian na ang party nang magpaalam si Christine na aalis na muna dahil may kakausapin daw to sa phone kaya hinayaan naman to ng kanyang ate Angeline. Nanatili lang naman na mag-asawa doon at nanonood sa mga ganap sa party ng kanyang ama. Napakarami ring mga bisita ng kanyang ama at ang ilan sa mga ito ay kilala sa mundo ng business. Denver, mag-CR lang muna ako ha? Pagpapaalam ni Angeline kay Denver dahil bigla siyang nakaramdam na naiihi siya. Samahan na kita, gusto mo? Tanong ni Denver. Wag na, saglit lang naman ako eh. Iihi lang ako saglit, sagot ni Angeline. Tumango na lamang si Denver sa kanya, saka siya umalis doon at agad tinungo ang CR. Pagkatapos umihi ni Angeline, lalabas na sana siya ng CR pero nagulat siya ng pagbukas ng pinto. May lalaking nakaharang doon at nakatitig sa kanya. Excuse me? Sabi ni Angeline pero di pa rin natinag ang lalaki sa kinatatayuan niya. Kuya, makikiraan lang? Sabi pa ulit ni Angeline at akma na sana niyang lalampasan ito pero humarang patulalo sa daraanan niya. Tinitigan naman ni Angeline ang lalaki dahil hindi pa rin to umaalis doon. Napakarot na lamang ang noon niya na mapansin niya na nakatitig din to sa kanya habang nakangisi. Para namang biglang kinabahan si Angeline dahil doon. Lalo pa siyang kinabahan na mapansin niya na walang ibang taong malapit sa kanila. Mr. Di na naituloy ni Angeline ang sasabihin niya nang biglang takpa ng lalaki ang bibig at ilong niya gamit ang panyo. Nagpupumiglas pa siya pero mas malakas ang lalaki hanggang sa mawalan na siya ng malay. Nawala na siyang makitang ibang tao, agad niyang binuhat si Angeline.
Sa kanya to dinala sa dating silid at inihiga sa higaan nito. Oh, nakuha ko na siya. Wala naman palang kahirap-hirap kunin yan eh. Nakangisi pa na sabi ng lalaki. Yabang mo talaga. Sagot ng taong nag-utos dito. Sige na, tabihan mo na yan para matapos na to, sabi pa nito. Sa lamesa naman ni na Angeline. Naghihintay si Denver sa pagbabalik ni Angeline. Nagtataka pa si Denver dahil ilang minuto nang nakakalipas, hindi pa rin bumabalik ang kanyang asawa. Tatay na sana siya pero biglang dumating si Christine. Oh, nasan si ate? Tanong ni Christine kay Denver. Nag-CR lang, pabalik na rin yon, sagot ni Denver at hindi man lang siya tiningnan si Christine. Kamusta ka naman? Masaya ka na ba ngayon? Tanong ni Christine dito. Christine, please, let's move on. Huwag mo nang ungkatin pa ang nakaraan at maging masaya na lamang tayo ngayon sa buhay natin, sagot ni Denver. Napipilan naman si Christine at naikyam na lamang niya ang kamay niya sa ilalim ng lamesa. Sorry, gusto lang naman kitang kamustahin, sagot ni Christine. Di naman na siya pinansin pa ni Denver. Ilang minuto pa ang nakalipas, hindi pa rin bumabalik si Angeline kaya nagpalingali nga si Denver dahil baka may kausap lang kanyang asawa kaya hindi ito kaagad nakabalik. Pero hindi niya ito nakita kaya hindi na rin siya nakatiis at tumayo na siya upang hanapin si Angeline. Saan ka pupunta? Tanong ni Christine kay Denver na makita niya na tumayo ito. Susundan ko lamang si Angeline dahil hindi pa rin siya nakakabalik. Kanina pa kasi yon, sagot ni Denver. Samahan na kita. Pagpresenta ni Christine at kahit di naman sumagot si Denver ay sumunod na siya dito. Pagdating nila sa loob ng bahay, hindi naman nila makita si Angeline at ipinagtanong pa nila sa mga nakakasalubong nila kung napansin ba nila si Angeline pero hindi naman daw. Nasaan na kaya si Angeline? Tanong ni Denver. Baka naman nagpapahinga lang si ate. Baka nasa likuran, sandali, titingnan ko. Sagot ni Christine at naglakad na ito papunta roon. Habang si Denver naman ay nagpunta sa sala. Nakita mo ba? Tanong ni Denver kay Christine nang makabalik na ito. Wala eh, wala siya roon? Sagot ni Christine. Baka nasa taas, tara tingnan natin doon. Sabi pa ni Christine at nauna na siyang pumanhik sa taas. Sumunod naman sa kanya si Denver. Una nilang pinuntahan ang dalawa nilang guest room. Tiningnan din nila sa room ni Christine pero wala rin si Angeline doon. Baka nasa kwarto niya dati dito sa bahay si Ate Angeline, sabi ni Christine. At nauna na siyang lumapit doon. Agad niyang binuksan ang pinto noon. Nakasunod naman sa kanya si Denver. Pero laking gulat nila na makita nila si Angeline doon na nakahiga kasama ng isang lalaki. Hayop kayo? Galit na sigaw ni Denver, tsaka siya dali-daling pumasok sa loob at biglang sinuntok ang lalaking katabi ni Angeline. Nagulat pa sila ng paghila ni Denver. Sa kumot ay kapahubot-hubad ang dalawa. Mga walang hiya, sabi pa ni Denver, sa kanya biglang sinuntok muli ang lalaki. Bigla namang nagising si Angeline dahil sa sigaw ni Denver. Nagulat pa siya dahil naroon siya sa dati niyang silid. At mas lalo nagulat siya na makita niyang wala na siyang saplot, pati ang lalaking sinusuntok ng kanyang asawa. Denver, ano nangyayari? Kanda-otal pa na sabi ni Angeline, dahil hindi niya talaga alam kung bakit siya nakahubad at naroon sa silid niya. Denver, tama na yan. Baka kung ano pa magawa mo sa kanya? Sigaw ni Christine. Sa kanya pilit na hinihila si Denver palayo sa babaeng katabi ni Angeline kanina. Sino ka? Sigaw naman ni Angeline sa lalaking tumayo at nagmamadaling magbihis. Sino siya? Talaga ba, Angeline? Itatanong mo kung sino siya matapos kayo magkatabi na walang saplot sa kama mo? Sigaw ni Denver kay Angeline. Hindi ko siya kilala, Denver. Hindi ko rin alam kung bakit narito ako. Wala akong matandaan. Naiiyak na sabi ni Angeline dahil hindi niya talaga matandaan kung paano siya nakarating doon at bakit niya kasama ang lalaking yon. Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Angeline. Dahil kitang-kita ng dalawa kong mata na magkatabi kayo ng lalaki na yan at parehas pa kayo nakahubad. Galit na sigaw ni Denver. Tama na, Denver. Saway ni Christine kay Denver at niyakap pa niya ito dahil baka kung ano pa ang magawa nito. Kaya pala kanina ka pa paalis-alis, may kinatatagpo ka pala rito? Sigaw naman ni Denver kay Angeline. Hindi totoo yan. Hindi ko nga kilala ang lalaki na yan eh. Sagot ni Angeline, saka siya tumayo.
Pinulupot ang kumot sa katawan upang lapitan sana si Denver. Huwag kang lalapit sa akin. Ang kapal na mukha mo. Sigaw ni Denver kay Angeline. Bigla namang nagsidating doon ang mga magulang nila. Anong nangyayari dito? Agad na tanong ni Rowell na makarating siya sa silid na iyon dahil sinabihan siya na isang tauhan niya na nagkakagulo raw sa silid ni Angeline. Nagulat pa siya na makita niyang nakatapis lamang ng kumot si Angeline. Bakit kayo nagkakagulo dito? Mabuti na lang hindi kayo naririnig sa baba. Ano bang nangyayari? Sabat naman ni Claudia na nagulat din sa itsura ni Angeline. Nakipagsiping lang naman po ang anak nyo sa lalaking yan. Galit na sagot ni Denver sa mga magulang ni Angeline at itinuro pa niya ang lalaki sa gilid ng kama. Napatingin naman si Rowell at Claudia sa itinuro ni Denver at nagulat pa sila dahil hindi nila kilala iyon. Sino ka? At anong ginagawa mo rito? Galit na tanong ni Rowell sa lalaki. Lalapitan pa sana niya ito pero agad siyang hinawakan sa braso ng kanyang asawa. Hindi naman umiimik ang lalaki. Magsalita ka. Sino ka? Sigaw pa ni Rowell. Angeline, sinong lalaki niyan at bakit siya narito sa iyong silid? Baling naman ni Rowell kay Angeline. Dad, hindi ko po siya kilala. Hindi ko rin po alam kung bakit narito at kasama kong lalaking yan. Umiiyak ng sagot ni Angeline sa kanyang ama. Paanong hindi mo siya makikilala? Gayong magkakasama kayo dito? Tanong ni Rowell. Hindi ko po alam, Dad. Maniwala po kayo sa akin? Sagot ni Angeline. Magbihis ka na muna. Mag-uusap tayo. Pumagitna na si Claudia sa mga ito dahil alam niya na malaking gulo ito. Ikaw lalaki, huwag kang aalis. Baling niya sa lalaki. Agad naman kumuha ng damit si Angeline tsaka siya nagbihis sa CR ng kanyang kwarto. Naratili lamang naman doon sa silid na iyon ang mga magulang ni Angeline pati na rin sina Denver at Christine. Lihim namang napapangiti si Christine dahil sa mga nangyayari ngayon dahil umaayon ang lahat sa plano niya. Flashback. Agad naman na nilapitan ni Paolo ang walang malay na si Angeline. Hinawi pa niya ang buhok na nakatabon sa mukha nito, sa kanya ito pinakatitigan. Maganda rin tong kapatid mo na to ha? Makinis din kagaya mo. Sabi pa ni Paolo at hinaplos ang pisngi ni Angeline. Nahampas naman ni Christine ang braso ni Paolo dahil sa ginagawa nito kay Angeline. Tumigil ka nga dyan. Sige na, magubad ka na at tumabi ka na sa kanya. Utos ni Christine kay Paolo. Ako lang bahalang magubad kay ate? Sabi pa ni Christine at dali-dali niya nang hinubaran ng ate Angeline niya. Wala siyang itinira kahit isang saplot sa katawan nito. Kinumutan din naman kaagad niya ang ate Angeline niya. Tumabi na rin naman si Paolo kay Christine. Binabalaan kita, Paolo. Huwag mong gagalawin niyang si ate Angeline kung ayaw mong magalit ako sa iyo. Pagbabanta pa ni Christine kay Paolo dahil napapansin niya malagkit ang titig ni Paolo kay Angeline. Di naman sumagot si Paolo kay Christine. Paolo, naririnig mo ba ako? Ines na sabi ni Christine dahil hindi umiimik si Paolo. Kakamot-kamot naman sa ulo niya si Paolo kahit hindi naman yun makati. Naaakit kasi siyang titigan si Angeline dahil napakaamo ng mukha nito. Oo, naririnig ko, sagot ni Paolo. Binabalaan kita, Paolo ha. Kapag ginalaw mo si ate Angeline, hindi na ako muling makikipagkita sa'yo. Sabi pa ni Christine. Oo na, Ines na sagot ni Paolo. Basta magtulog-tulugan ka lang dyan at hintayin mong bumalik ako. Isa pa, wag kang magsasalita ng kahit ano tungkol sa atin. Tayo lang dalawang nakakaalam nitong plano kong to. Sabi pa ni Christine. Tumango lang naman si Paolo dito, tsaka lumabas ng silid na iyon, si Christine. Siguradong maghihiwalay kayo ngayon ni Denver. Ewan ko na lang kung hindi pa magalit sa'yo ngayon, ate Angeline si Denver. Sabi pa ni Christine sa kanyang isipan lamang habang may pilyang ngiti sa labi niya. Agad na rin umalis si Christine noon at muli, bumalik sa pwesto nila kanina kung saan naiwan si Denver. End of flashback. Paglabas ng CR ni Angeline, agad niyang nakita mga magulang niya, nakaupo sa sofa sa loob ng room niya. Nandun na rin si Denver katabi si Christine, pati na rin ang lalaking hindi naman niya kilala na katabi niya kanina sa kama. Anong ibig sabihin nito, Angeline? Bakit mo to ginawa? Agad na tanong ni Rowell kay Angeline habang papalapit ito sa kanila. Dad, maniwala po kayo sa akin. Di na naituloy ni Angeline ang sasabihin niya nang magsalita muli ang kanyang ama. Paano mo maipapaliwanag sa amin ngayon to?
Kung sarili mo mismong asawang nakahuli sa inyo. Alam mo ba kung anong kahihiyantong ginawa mo, Angeline? May asawa kang tao, tas papatol ka sa ibang lalaki at makikipagsiping ka pa dito mismo sa loob ng pamamahay ko? Galit na sigaw ni Rowell. Buti na lamang at hindi sila naririnig sa labas, kung hindi, malaking eskandalo talaga ito. Dad, maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po kilala ang lalaking yan. Umiiyak nang sabi ni Angeline at dali-dali na siyang lumapit sa kanyang ama. Hinawakan ang kamay nito. Huwag mo akong hawakan, Angeline. Hindi ka man lang nag-iisip. Dinala mo pa talaga rito ang lalaki mo at dito pa ata kay gumawa ng kababalaghan. Sigaw pa muli ni Rowell kay Angeline. Dad, please maniwala po kayo sa akin. Nagsasabi po ako ng totoo. Humahagulgol na sabi ni Angeline. Maniwala po kayo sa akin? Baling naman ni Angeline sa kanilang ina. Iniwas naman ni Claudia ang tingin niya kay Angeline dahil hindi niya alam kung paniniwalaan niya ba si Angeline gayong nahuli to mismo ni Denver at ni Christine. Nakakahiya ang ginawa mong to, Angeline. Ines pa rin na sabi ni Rowell. Ate Angeline, mabuti pa. Palamigin muna natin ang sitwasyon. Sabat na ni Christine. Christine, maniwala ka sa akin, hindi ko siya kilala. Umiiyak pa na sabi ni Angeline. Ate Angeline, kitang-kita namin ni Denver. Parehas kayo nakaubad sa kama. Ano sa tingin mo iisipin namin ginawa ninyo? Sagot ni Christine. Akala ko pa naman, matinong babae ka, Angeline. Isang pagkakamali pala na mas pinili kita. Sabat na ni Denver. Tigagal naman na napatitig si Angeline dito at agad siyang lumapit kay Denver at tumuhod pa siya sa harap nito. Sa kanya hinawakan ang kamay nito pero iniwan si Denver ang kamay niya. Huwag mo akong hawakan, Angeline. Nakakadiri ka. Mabuti pang maghiwalay na tayo para naman masolo ka na ng lalaki mong yan. Galit na sabi ni Denver, saka to tumayo at takma na siya ng lalabas ng silid na yon nang habulin siya ni Angeline at hawakan siya sa kamay. Please, Denver, maniwala ka sa akin. Hindi ko kilala ang lalaking yan. Hindi ko magagawang lokohin ka, Denver, dahil mahal na mahal kita. Please, Denver, maniwala ka sa akin. Humahagulhol pa na sabi ni Angeline. Iniwas naman ni Denver ang tingin niya kay Angeline at iwinaksi ang kamay ni Angeline at napasalampak na lang siya nang upo sa sahig habang walang tigil sa pag-iyak. Di naman na siya pinakinggan pa ni Denver at tuluyan na nga itong lumabas ng kanyang silid. Agad namang sinundan ni Christine si Denver at nilampasan na lamang niya ang ate Angeline niya.